Tayo po'y tumayo, mga minamahal, bilang pagbigay galang sa salita ng ating dakilang Diyos na buhay, dadalhin sa atin ang ating beloved ordained preacher, Fred Ignacio. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved brother Kasor. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, tayo po'y manalangin. Praise God. Hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon. Pinakamahal na Panginoon, kayo pinagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, sa malayang pagkakataon, pinagalo mo sa bawat isa amin na pong mapakinggan, iba ng salita. Ang aming dalang ng Diyos, magsilbi ito ang pagkain ng aming mga kaluluwa, at mag-isa po mga webcast viewers, bigyan sa ng pagkakataon makapaglingkod sa iyo. Iyong balingkod, pangunahan mo, sapagat kung sa akin wala akong magagawa. Make me strong in the power of thy might. In Jesus' mighty name we pray. And we cast out all hindrances. Lahat mga hadlang, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the dakilang Diyos. Ang ating pong paksain ng minamahal ko, ang Diyos ay hindi nagbabago. Ito po'y na-preach ko na sa dako po na Marilao nung... Sabi sa Biblia, ang Diyos ay hindi nagbabago. Yes, kung paano siya magpagaling na karamdaman noong araw, magpakain na kanyang mga anak, hanggang ngayon, minamahal, nananatili ito. Kaya nga po, ang isang Kristiyano, pag ikay dumalos sa gawain, makinig ka ng mainam. Sapagat sabi nga po, ang Ebanghelyo ng Diyos ay para doon sa maliligtas. Para doon sa mga pupunta ng langit, sapagat ang tao, minamahal ko, na walang Espiritu ng Diyos, minamahal ko, hindi kailanman. Kahit na pagkasarap-sarap na yung pagkain, aayawan niya. Sabi niya, hindi ko type yan. Ngunit tandaan po natin, minamahal, tignan po natin, minamahal ko, dito sa atin po na tinawag ng Diyos, naunawaan natin ang Biblia. Ha? Hindi tayo tinuro ng po, siya nga po. Hindi naman bumasa ng Biblia. Yung mga tao minamahal, may mga tao ngayon, na sinasabing Kristiyanong hilaw, minamahal, nagbabasa ng Biblia, hindi naman humihingi ng pangunawa sa ating dakilang Diyos. Kaya, i-interpret nila ang Biblia ayon sa kanilang katalinuhan. Kung hindi ka matalino, di taga-palakpak ka lang, taga-amen ka lang. Ngunit sabi minamahal ko, hindi ko kinakahiya ang Ebanghelyo. It is the power of God unto salvation. Kapangyarihan ng Diyos upang baligtas ang tao. Kaya ikaw, pag nakikinig ka, makinig ka ng mainam. Sapagat ang salita ng ating dakilang Diyos, ito ay para sa iyong kaligtasan. Ang sabi nga, to the Israelites first, at saka mga Greek, tayo din minamahal ko yung Grego, minamahal. At sabi natin, minamahal ko, kasama tayo sa Grego, ang tunay na Ebanghelyo ng ating dakilang Diyos ay ibinigay sa manampalataya. Kaya nga minamahal ko, ikaw na nakaupo dyan, huwag mo sasabihin, wala kang gagawin, sapagat pating ng araw, bibigyan ka ng katalinuhan ng ating dakilang Diyos, ikaw mangangaral sa mga Israelites. Sapagat ang sabi ng Israelitas, oh, Jesus, He's our relative. He's just a friend. Maybe He's a prophet. Hindi nila alam ang Panginoon Kristo na lumakad dito sa lupa, siya ang Diyos na nagkatawang tao. Hindi nila binabasa ang Biblia, minamahal. Kaya nga po sa atin, pag sa bahay, wala tayong ginagawa, minamahal. Sabi nga po, gawin natin yung pinakamainam para sa ating kaligtasan, yung magbasa tayo ng Biblia, minamahal ko. At totoong Kristiyano kasi, minamahal, nagpapatotoo sa kagalingan ng kanyang nakilalang Diyos. Sa kapangyarihan ng kanyang nakilalang Diyos, minamahal ko. Kung paano siya binago ng pinakamamahal na Panginoon, may patotoo ang isang totoong Kristiyano, minamahal. Kasi sa atin, minamahal ko, huwag sasabi sa television pa nga, ako'y binago ni Mama. Wala namang kapangyarihan si Mama. Wala yan. Hindi totoo yan. Sabi nga, pinagalingan ako ni Mama. Sa Biblia, basahin natin ang Biblia, walang pinagaling, sinatawag nilang mama. Tandaan po natin, minagmay nga po, naligaw ng tao ang kanyang kapwa-tao sa pamamagitan ng sinasabing Biblia, minamahal. Ngunit sa atin, itinuro sa atin ng ating minamahal, ginagalang Pastor Evangelista Willis Alameda, ang banalang propeta ng ating dakilang Diyos ko, paano maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya nga sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, wala pong pakikipagdebate. Ang sabi nga po, pag nakipagdebate ka, ang tao, malalabuan lang. Hindi niya kayo manipaniwalaan kung sino ang totoo. Ngunit kung ikaw ay dumalo sa gawain ng ating dakilang Diyos, gumaling ang iyong karamdaman, nagbago ang iyong buhay, sasabihin mo, totoo yung ipinangaral. Hindi minamahal, totoo ang salita ng ating dakilang Diyos sa Biblia na pag ikaw ay nasa Kanya. Ikalawang Korinto 5:17, therefore if any man be in Christ, is a new creature.
Pag ikay nagkakristo, magbabago ka, kaya may karoon kang karamdaman, gagaling ka, minamahal na kapatid. Kung may problema ka, katulad ngayon, minamahal ko, maniwala kayo, susun ang problema mangyayari sa daigdig, minamahal. At ang mga tao, hindi na alam kung kanilang sila susuling. Ngunit ang mga totoong anak ng Diyos, naniniwala sila sa Ebanghelyo na ang pinakamamahal na Panginoon, hindi po magpapabaya sa kanyang anak. Magiging problema ng tao, minamahal ko yung kakainin. Magiging problema ng tao, minamahal ko yung inumin tubig, minamahal. Sabi nga doon sa lugar namin, minamahal, bakit hindi nawawala ang tubig doon sa lugar ninyo, sa phase 3 ng town and country? Isipin niyo mo, minamahal, makakalaban mo nila, gabundok na yelo na natutunaw sa North Pole. Saan pupunta yun, minamahal ko? Sa mabababang lugar. Ngunit sabi nga iba lingkod, di baling mabaha, ngunit baka dalo naman ako sa gawa natin, dakilang Diyos. Maraming salamat sa mga Panginoon. Meron akong bota, meron akong hanggang bewang, meron akong pang overall na tubig para hindi na kapote ba yung minamahal ko? Mga gamit upang hindi mabasa. Mga dalo lang sa gawain. Kaya nga po, ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya pa rin noon, ngayon at magpakailanman, minamahal ko. Huling versikulo yun, minamahal. Siya ang Diyos na nagpapala sa atin. Mahirap ka? Mahirap ka ngayon. Natuto ko magtapat. Pagpapalain ka natin dahil Diyos ko saan nanggagaling ang biyaya. Hindi mo ito alam, minamahal. Ngunit ito, minamahal ko galing sa ating dakilang Diyos. Kaya po, pag ikay nanalangin sa ating dakilang Diyos, manalangin ka ng may pananampalataya. Yes. Hindi po katulad minamahal yung araw. Tayo sabi ka, amen lang tayo ng amen. Kurus, ang tanda lang, ang tanda. Wala, tumanda ka na. Hindi ka pa rin, sabi nga, kung hindi ka magiging politiko, hindi ka yayaman. Kaya mga tao ngayon, minamahal ko, gusto maging, ang sabi nga nung isang nanay, anak mo maliit, anong gusto niyan? Gusto niya magpulis para maraming pera. Amen. Ito na natin kay Juan, kay SPO4 Neves, kung paano magkapera. Amen, alam niyo yun. Pero ngayon, hindi na. Kasi mas mahalaga yung salita ng ating dakilang Diyos. Pag ang salita ng pinakamamahal na Panginoon na ibahagi mo, isak na bagay, pagpapalain ka ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po, manalangin ka na may panampalataya. Roma Kapitulo 10, ang versikulo 11, ating po basahin, praise God. Ito pong sinasabi sa mga taga-Roma, Kabanata 10 at ang talata ay 11. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat na sa kanya'y nagsisisampalataya ay hindi mapapahiya. Amen. So bakit ang minamahal? Pag ikaw ay sumampalataya sa ating dakilang Diyos, hindi ka mapapahiya. Isipin mo natin, sabi nga, anong alam mo, sabi nga, doktor ka, hindi naman ako nag-doktor, sabi mo, ililehas ka may karamdaman, gagaling yan. Oo, tatlong taon na may karamdaman, kaya sa banig yan, hindi gagaling. Sasabi mo sa iyo, sa mga labas, kung maniniwala kayo, Diyos yung makapangyarihan, gagaling siya. Sapagkat hindi na makapagsalita. Nung mailihas mo, gumaling, tumayo, nagharap ng pagkain. Ganun sa akin, minamahal ko, nung ako'y baguhan, minamahal ko, na dumaan ako biglang isang prayer warrior. Tanda po natin, minamahal ko doon sa Bonifacio nung araw, minamahal. Iuwi na sa probinsya dahil yung kanilang kamag-anak, wala na, hindi na kumikilos, minamahal. Mistulang patay na. Nung mailihas, minamahal ko, nakasama nung ako at nung isa kasama kong prayer warrior, pinagaling siya natin dakilang Diyos. Ang sabi niya, ang sabi ng kamag-anak, matagal ka na kaya nakahiga. So makita po natin, minamahal, kahit na iyo abang lingkod, minamahal. Kaya nga po ako, pagkakrusada, tinitignan ko yung mga kapatiran na, yung mga bagong kapatiran na lumalapit, nagpatotoo, iniwan na yung crutches, iniwan na yung wheelchair. Sabi niya, hindi na ako inom ng gamot, magaling na ako, malakas na ako. Ang pakiramdam ko, wala na akong karamdaman. Bakit minamahal? Sapagat ang Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran ng taga Jesus Miracle Crusade, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, Diyos na makapangyarihan, Diyos na mapagpala, at Diyos na mapagmahal. Kaya nga mo, hindi ka mapapahiya. Hindi ka mapapahiya. Pagka sinabi mo, oo, nakita mo, mahirap ako ngayon. Pero magkita tayo 3 years. Baka after 3 months lang, pagpalain ako ng malapang nun. Kinakailangan lamang makinig ka na mainam at sundin mo ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Ang sabi nga sa Biblia, ang salita ng ating dakilang Diyos ay makapangyarihan. Isipin po natin, minamahal ko, lahat ng nakasulat sa Biblia na ipinapakita ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, mangyayari yun. Sabi nga ng ating Panginoon Jesucristo, greater than this shall you do, because I'll be with my Father. Ibig sabihin, minamahal,
Nasa atin na Kristiyano, minamahal ko, ang pananatili sa gawain upang matuto ko ng mainam at ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos ipagkakaloob na sa Kanya. Ipapagkaloob sa iyo, galing sa Kanya. Makita po natin, minamahal. Kaya mga tao, nagsumikap, meron ng espesyalista sa mata, espesyalista sa utak, sa tenga, lahat na, lalamunan, bituka. Samantalang sabi nga, pag lumapit ka sa ating dakilang Diyos, at binigyan ka ng kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, ipapatong mo yung kamay sa may karamdaman at ang may karamdaman gagaling. Bakit, minamahal? Pangako yun ng ating dakilang Diyos, hindi siya nagbabago. Kahit malayo ang langit, minamahal ko, ang ating dakilang Diyos kasama mo sa tuwi-tuwi na upang patunayan sa iyo na ang Diyos mong pinaglilingkuran ay makapangyarihan. Kaya nga po, basahin natin, minamahal ko, Lucas 1:37. Ito po ang sinasabi sa aklat ng Lucas, ang kabanata ay 1 at ang talata ay 37. Sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Amen. So lahat ng salita ng ating dakilang Diyos may kapangyarihan, minamahal. Lucas 1:37. Nasa iyo yun, minamahal. Nasa iyo kung handa ka. You are a chosen vessel. Mapanalanginin ka. Lagi kang nag-aayuno. Lagi kang nagpupuri sa ating dakilang Diyos. Hindi mapapahiya ang ating pinakamahal na Panginoon, sapagkat sabi niya sa Biblia, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Naalala niyo, minamahal, yung noong araw, minamahal ko, madaanan lang na apostoles. Hindi pa inilehas, madaanan lang, matapatan lang ng anino nila, minamahal ko, ang tao may karamdaman na sa wheelchair, gagaling. Sa atin ngayon, nangyayari ba, minamahal? Kumisa kasi, iba yung iniisip natin, minamahal ko. Nababalik tayo doon sa araw na sabi niya, lumipas na yan. Tandaan po natin, minamahal ko, ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos hindi nagbabago. Kaya nga po sa atin, minamahal, naalala ko yung patutuo ng kapatiran, hindi mo wala sa isipan ko yung minamahal ko yung umalis sa bahay na walang lamang bigas yung kanyang yung lalagyan ng bigas. Sabi niya, dumalo sa gawain, minamahal ko, nung bumalik sa bahay, meron na laman. Kung ito nakita kamag-anak at nilagyan ng bigas yung kanilang palabigasan, praise the Lord! Ngunit kaya din gawin ng ating dakilan Diyos sapagkat inuna mo siya, pagpapalain ka ng pinakamamahal na Panginoon. Isipin po natin, imposible ba sa atin ng Diyos? Sabi nga balingkod, kung yung cancer nga, pinagagaling mo. Yung mahirap nga, dati nagtutulak ng kariton, ngayon ang tinutulak ang Mercedes-Benz. O, kasalanan niya kasi nawala ng gasolina. O, pero at least yung tinutulak Mercedes-Benz. So makita po natin gano'ng kabuti ang ating dakilan. Sa atin man ngayon, ulitin ko sinabi ko na isang araw, akala mo ba, dyan ka lang? Upo ka lang makinig. Darating ang araw, magpapatutuo ka sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Dadaling ka na pinakamamahal sa ibang bansa, minamahal, upang sabihin sa kanila na kinakailangan paglingkuran nila ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Isipin po natin, minamahal, nung araw po ng Sabado ba yun, minamahal, na-surprise yung ating preacher sa dako po ng Japan, minamahal ko, si Brother Roy Fujita, mistisong hapon, minamahal ko. Binati ko siya ng kwan, konnichiwa, hajime mashite, tanjime, umedito, gumizaimasu. Sabi niya, Brother Fred, kabisado mo pa yan? Sabi ko, yun lang natutunan ko sa pagkat niyo. Tanjime, umedito, that is happy birthday. Pasalamat siya sa atin, dakilang Diyos. Sabi niya, hindi siya karapat-dapat. Sabi niya, high school nga lang ako, pero ngayon, minamahal ko, ang trabaho niyo ngayon, assistant chemist doon sa kanilang kumpanya. Isipin po natin kung paano bigyan ng katalinuhan natin. Dahil nga po, ang Diyos natin hindi nagbabago. Kung ano hiningi mo sa Kanya, yan ang Kanyang ipagkakaloob. Pag nakita ng ating pinakamamahal mo na matapat ka sa Kanya, na hindi ka nag-aalilangan, sumasampalataya ka sa kapangyarihan natin dakilang Diyos, pagpapalain ka ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po, sa Biblia, gumawa ng halimbawa ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang karamdamang walang kagalingan noon, sabagay minamahal, lahat ng karamdaman nung araw, pag nagkaroon ka, wala ka na. Pagka may ketong ka, hanggang ngayon, ang ketong mo na, natiling ketong, minamahal ko. Kung ikay nakahiga na, hintayin mo na ang kamatayan. Ngunit isang araw, minamahal ko, naglakad ang ating dakilang Diyos. Papuntang Jericho, minamahal ko. At si Bartimeo, minamahal ko, nabulag mula sa pagkabata. At sumisigaw, Jesus, anak ni David. Isipin minamahal, pinigil siya ng kanyang, huwag ka maingay. Yung mga tao kasi ganun eh. Ha? Huwag ka maingay. Ngunit lalo niya pinagsisigawan, Jesus, anak ni David,
Makita pa natin ating basahin, minamahal ko, dito sa aklat ng Marcos Kapitulo 10, 46, 47, tatanong tayo sa 51, 52. Praise God. Ito po ang sinasabi sa aklat ng Marcos. Ang kabanata ay 10 at ang talata ay 46, 47 at talon sa 51, 52. At nagsidating sila sa Jericho. At habang nililisan niya ang Jericho, nakasama ng kaniyang mga alagad at ng lubhang maraming mga tao, ang anak ni Timeo, si Bartimeo, na isang pulubing bulag, ay nakaupo sa tabi ng daan. 47. At nang narinig niya na yaoy si Jesus na Nazareno, siya'y nagpasimulang magsisigaw at nagsabi, Jesus, ikaw anak ni David, mahabag ka sa akin. 51. At sumagot sa kanya si Jesus at sinabi, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? At sinabi ng lalaking bulag, Rabboni, na tanggapin ang aking paningin. 52. At sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka ng iyong lakad. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. At pagdakay, tinanggap niya ang kanyang paningin. At siya'y sumunod sa kanya sa daan. Amen. Ayon sa pananampalataya ni Bartimeo, minamahal ko, tinanggap niya ang kanyang paningin. Nakita po natin kung gaano kabuti ang pinakamamahal na Panginoon. Sa atin ngayon, anong hinihingi natin, minamahal? Gagaling ating karamdaman. Ng ating kapwa, kabag-anak, ay makakilala rin sa Kanya. Na hindi tayo hihiwalayin ng ating dakilang Diyos. Isipin po natin kung gano'n ang ating pong nasa isip sa tuwid-tuwina. Isipin po natin, minamahal, kung gaano kabuti ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po, dinala tayo ng ating dakilang Diyos sapagkat alam niya, minamahal ko, na isang araw na ikay tatawagin magmula sa lusak ng kasalanan, magbabago na lubusan ang iyong buhay at luluwalhatiin mo ang Diyos na makapangyarihan. Bagamat hindi mo siya nakikita, ngunit ang kanyang kamanghamahang gawa sa iyong buhay, mararanasan mo, minamahal na kapatid. Kaya nga po makita po natin, minamahal ko, ang totoong Kristiyano na nanatili. Sabi nga sa atin, minamahal ko, ang bawat isa sa atin sinasala ng ating dakilang Diyos. Pag ang tao'y umayaw na sa paglilingkod sa Panginoon, hindi lugi ang church, siya ang lugi. Bakit, minamahal? Tinanggihan niya ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Tinanggihan niya, nawalan siya ng panampalataya sa pinakamamahal na Panginoon. Makita, minamahal, mayroon ako narinig nung ako'y baguhan. 11 ang karamdaman, pawang grabe. May iniwan pa ang 12 ang dalawang pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi, nagtanong siya, may question siya. Pinagaling mo po siyam, yung dalawa, at yung pakeni. Narito pa. Ay, ang sabi, kaya ka hindi pinagaling lahat para bumalik ka sa gawain. Katulad din yung gano'n, minamahal. Kung ikay may pananampalataya, bakit sila may kotse na? Ako hanggang ngayon, tricycle. Huwag kang magtanong ng gano'n, minamahal, sapagkat ang susunod na ibibigay sa na ating pinakamamahal po nun, hindi mo mamamalayan, mas maganda pa sa nakikita mo. Kung magtatapat ka lang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po, minamahal, binabanggit dito, ang Diyos ay hindi nagbabago, minamahal. Ako nung araw, sabi nga, nung araw, kasi nagserbisyo din ako, minamahal. Hindi ako magbababa ng kamay, habang hindi sumasagot yung opisyal ko. Gano'n, minamahal. Ngunit yung magkataon, minamahal ko na hawakan ko na yung 30% ng gasolina sa bagong diwa. Nagbagong minamahal kasi may panglasing na kami, libre. Kaya sabi niyo, balingkod, nagkaroon ako ng bisyo, kasalanan ng gobyerno kasi pinahawak sa akin yung gasolina ng 30%. Nakukonvert yun, minamahal ko, magmula sa gasolina papuntang beer. Minamahal. Kaya nga po, nagbago ba ako? Hindi. Ang sabi nila, mabait daw ako, nak, mabait na kapatid. Amen. Pero sabi nga, mabait din akong kasama dahil lagi akong taya. Ay, mga kasama ko noong araw, lagi naman nakataya ko ng Ilocano. Lagi siya, hingi-hingi. Noong ako maging Kristiyano, minamahal, nakita ko yung kabutihan ng ating dakilang Diyos. Ang sabi nga, doon sa Hong Kong, nung ma-assign kami ron for 3 months, minamahal. Nagpupuri kami.
Ang sabi sa isip ko, bumuro sa akin, bumaba ka. Anong gagawin ko sa baba? Saan bumaba ka? Dapat nagpupuri ka, pinasa ko yung mikropono, kasi pupuri ka na. Pagbaba ko sa hagdanan, minamal, nakita ko sapatos, bagong-bago. Wala nga lang swel, walang tali, minamahal. Isipin nyo, minamahal ko mga kapatid. Doon kasi, pag iniligay doon sa may basurahan, ibig sabihin, itatapon na yon. Nauna ako rin sa nangungulekta ng basura. Kaya may bago akong sapatos. Napakabuti ng ating dakilan Diyos, minamahal. Kaya nga po sa atin, minamahal. Ano ba nanghingin mo ngayon kung meron kang panampalataya? Ilan yung bisita natin? Mahigit 10, minamahal. Maglingkod kayo sa Malapanginoon. I-try nyo ang Diyos. Ang sabi nga ang Malapanginoon, gustong-gusto yung subukan siya ng baguhan. Kasi mga datihang Kristyano, kung minsan, ay, kampante na eh, pambira, may sasakyan na, mayroon ng pera, may maganda ng bahay. Tatalo na lang sa gawain, pero pagkabaguhan ka, Malapanginoon, meron akong grabing sakit. 3 taon na ito, hindi mapagaling ng doktor, ng hospital. Pagaling mo ako, maglilingkod ako sa'yo. Alam mo, minaman, mahilig ang dakilan Diyos sa challenge. Pag i-challenge mo pinakamamalaparon, isipin mo, uwi ka parang, gumaling na ako. Ganun po, minamahal, kaya nga po. Ang sabi, minamahal ko ng ating Panginoon Kristo sa Mateo 11:28, "Come to me, all you labor and heavily laden, and I will give you rest." Lumapit kayo sa akin, kayo nabibigit ang lubha, at akin kayong pagpapahingahin. Isipin po natin, minamahal. Isipin mo yung araw, grade 5 pa lang ako, lasenggo na ako, nag-graduate ako ng high school, meron akong bote ng gin. Sa likod sa pantalon ko, minamahal. Isipin po natin yun, minamahal ko. Kaya, inaaya ako ng kapitbahay namin, sabi niya, "Mang John, tagay ka naman." Sabi ko, kung alam lang yun dahilan kung bakit ako natanggal sa gobyerno, di ang alak na yan, yung sinasabi niyong, "Alika na, uminom ka." Yan ang nagpatanggal sa akin. Sabi, "Painumin pa niyo ako?" O yung ginawa ng may-ari ng bahay, naglabas na ng juice na lang ininom ko. Hindi niyo malalabanan, hindi mawawala ang tubig dito sa atin, ang sabi ko, sapagkat gabundok na yelo ang kalaban nyo sa North Pole. Pwede nyo gawin na lahat. Bakit hindi? Ngunit at sabi nga minamahal, kung tayo lalapit sa ating dakilang Diyos, nananalangin tayo lahat, isang tsak na bagay, mawawala yan, magtataka sila. Sapagkat naalala ko yung patutuo sa dako ng bataan nung araw, minamahal ko, humangin ang pagkalakas-lakas. Nangatumba lahat yung mga palayan doon sa pinitak ng kapatiran, yung palayan ng kapatiran, nakatayo lahat. Ibig sabihin, umikot lang yung palay, yung hangin, hindi dinaanan yung kanila. Bakit yung kaliwat kanan dumapa? Bakit minamahal? Ang Diyos, hindi nagbabago. Sa iba kapangyarihan, nakita niya na kailangan mo yun. Nakita niya na matapat ka. Kaya pinagpalasan natin, dakilang Diyos hindi natumba. Minamahal ko yung kanyang palay. Kaya, sa ating po mga baguhan, minamahal, inyong isipin, minamahal ko, hindi kami, katulad ng ibang likod, hindi ako tatayo rito. Nang magsasabi lang ng minamahal ko, sapagkat sabi sa Biblia, liars will go to hell. Ang mga sinungaling pupunta sa impyerno. Kaya makita po natin, minamahal, sa pinanggalingan natin reliyon, naroon na yung karamdaman. Bakit? Yung namumuno sa kanila, minamahal ko, sinungaling. Kaya yung mga tao na sabi nga, minsan ayaw ko sino nagtitinda ng palengke, sabi niya, ilang kilo to? 3 kilo. At magkano yan? 1,000. Tapat na. Yung ibabayad mo sa 1,000, tapat yun kasi bibilangin. Pero yung kinilo na binigay siya 2 3/4 lang. Hindi kompleto, minamahal. Kaya nga sa atin, minamahal, hayaan natin ang Diyos ang magpala. Kung ikaw nagtinda sa maging tapat ka sa iyong kapwa. Sabi nga yung humahabol sa iyo itak, gawin mo kaibigan. Upang pagdating ng araw, habol lang itak, tutulungan ka magtalop na ng mangga. Ganun po, minamahal. Kaya nga po, sa araw ngayon, minamahal, huwag tayong umasa, minamahal ko, sa tradisyon ng tao, turo ng tao, minamahal. Pagtiwalaan natin ng Biblia, ang salita ng ating Diyos. Basahin po natin, Mateo Kapitulo
6, versikulo 7 at 8, praise God. Malapit na tayo magpatapos. Ito pong sinasabi sa aklat ng Mateo, kabanata ay 6, sa talata ay 7 at 8. At sa panalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. 8. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Amen. Puri natin dakilang Diyos, sumakita po natin, minamahal. Nasa isip mo pa lang, alam na naman ang Panginoon na yun ang pipanalangin mo. Kaya nga sabi, manalangin ka na may pananampalataya. Sabi nga sa tradisyon sa tao, minamahal. Yung ginagawa nga, magmamahal na araw naman. Okay, tika mo, yung dito sa sanayang kapampangang maghampas-hampas ng katawan. Sana umpisahan mo na yung hukbala, hindi ba dito? Kita mo, tumatawa, beloved Colonel, dahil alam niyo yun. Sana umpisahan. Kaya makita po natin, minamahal, hindi makukuha sa panalangin ng pagkaulit-ulit, paulit-ulit. Bigyan mo kami ng disgrasya. Nakita mo ng disgrasya sa Bukawi. Sabi, gano'n ka ba kababa ang tubig noon? Sige, lampas ay 2 tao lang. Ang dami namatay doon, 280 ata plus. Doon sa Colgante Bridge, sa Naga, nagproseso sila sa ilog. Ilan na namatay doon? 400? Isipin po na, kadaya-daya ng Diyos nila. Kaya hinandog ang buhay sa Diyos. Pambihira naman, huwag na ito kang lunod. Natumba yung kanilang pinuprosesyon doon. Binaman ko, sinagip pa ng kwan, sinisid pa ng Navy, yung UOU. Inilabas pa nila, minamal ko. Ibig sabihin, kung maghiwala siya, bigla siya lumitaw. Abi, maniniwala ang tao. Di siya nakalitaw Pati siya nalunod. Kaya bakit po natin binamal? Samantalang sa atin, araw-araw na gumawa ang Diyos ng araw, minamahal. Pag-ising natin, taglan natin ang ating kalakasan. Kasi sila, sabi, kung manalangin talagang tao sa puso, bakit hindi nyo gayahin? Yun ang tama. Sapagkat ang tao minamahal, sasabihin lang, kaya maganda kala rin, dahil ilang miminum alak. Kaya mabuti dahil hindi minum. Tandaan po natin minamahal, ulitin ko, grade 5 pa lang ako, lasing ko na ako. For 34 years, hindi ko na natikman niyang maglasing. Hindi na. Kasi pag nasa mga hotel na pinupunta namin, may kung sila, welcome drink. Pero yung welcome drink, ladies drink lang yun. Minamahal. Hindi na ako naglasing, minamahal. Hindi na ako sumusuray-suray nung araw. Sino lalaki rito? Sumisigaw, sino lalaki rito? Biglang sisigaw yung makasama. Sabi, wala lalaki rito, puro babae. Isipin po natin, minamahal. Kaya po, nasa Diyos ang pagbabago ng tao. Pipiliin natin, gugustuhin natin, sa New Year, magbabago na ako. Ngayong araw nito, pag lumapit ka sa ating dakilang Diyos, babaguhin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi siya ang gumawa sa'yo. Alam niya kung anong karamdaman mo. Kaya pagagalingin niya, alam niya na kailangan mo ang pera, pagpapalain ka ng ating dakilang Diyos. Noong araw, pag sinabi sa akin na pitaka, bubuksan ko lang minamahal, dadaling ko lang. Pitaka, nakalagay dito yung badge ko noong araw, kundi San Miguel yung Tanduay. Ang pera, pipirma lang ako kasi naiutang ko na. Dahil saka inom, minamahal. Ngunit mabuti ang Diyos. For 34 years, noong ako tawagin ng malapanong para ako na naginip na masama, nakalimutan ko. Kaya gano'n din sa inyo, minamahal. Ang pag-aaral ng salita ng ating dakilang Diyos, hindi gano'n-gano'n lang. Kaya makinig ka ng mabuti. Ka marinig sa biyandake ka, born again ka na? Huwag ka mahina. Bakit minamahal ko? Ang sabi na pa yung Kristo, you must be born again. Yes, yun ang tama, minamahal. Hindi naman sinabi, bakit bumaba pa ang Kristo? Meron tayong 600 religions sa buong Pilipinas. Bakit sinabi niya, sumami kayo ron? Doon sa kay ganito, kay ministro, gano'n na. Hindi, minamahal. May ministro nga sa amin, lalaki. Ministro na lalaki. Ang gusto niya, lalaki. Ayaw niya ng babae. Makita po natin.
Yung pala nagtuturo, hindi na nagbago. Diba? Kaya, parang lalago ang church sa atin, minamahal. Lumalago, nananatili ang Kristiyano, minamahal ko, sapagkat siya mismo nakaranas ng kabutihan, ng kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Kaya mananatili siya, minamahal. Yung iba nagpapabaya, pabayaan ng sarili. Sabi nga, ayaw ko na sa Jesus Miracle Crusade. Ang katotohanan, yung totoo, mga kapatid, sabi ng malapanon, umalis ka na rito, hindi kita mapakinabangan. Isipin po natin yung minamahal. Habang napapakinabangan ka sa church, sabi nga, hindi ikaw ang napapakinabangan, kundi ikaw ang nakikinabang. Bakit minamahal? Isipin mo, yung mga tao, yearly, may check-up sa atin. Meron tayong sister na teacher. Siyempre, hindi siya nagpapakuna. Hindi. Alam mo, minamahal, sabi niya sa kanya, mag-resign ka na. Mag-resign na. Alam mo, sabi nung supervisor nila, bakit ka magre-resign? Ano magiging trabaho mo? O sige ka, manatili ka sa posisyon mong assistant principal. Walang injeksyon, walang bakuna. Bakit minamahal? Bakit pinabayagan nung boss, minamahal ko? Alam niya, ang Kristiyano, ni kailanman, hindi kakapitan ng karamdaman sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay nasa kanya. So, basahin natin huling versikulo, minamahal ko. Hebreo Kapitulo 13, versikulo 8. Praise God. Ito po ang sinasabi sa aklat ng Hebreo. Ang kabanata ay 13 at ang talata ay 8. Si Heso Kristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman. Amen. Sumakita po natin, minamahal. Siya noon, lumakad siya sa lupa, kasama niya yung mga Israelitas, minamahal ko. Kumain sila ng mana, kumain ng pugo, napako sa krus ng Kalbaryo. Lumakad siya, minamahal ko, sa tubig. At ang sabi niya, siya noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi siya nagbabago. Kaya makita po natin, minamahal. Bakit magtsatsaga? Ang mga Kristiyano sa gawain ng ating dakilang Diyos. Bakit minamahal? Sapagkat pinili sila ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya pag nanatilig sa gawain ng ating dakilang Diyos, sabi niya, lumipat ka na dito sa amin, 3 oras lang ang service. Pwede na tayo maglasing pagka alas 12. Isipin ko, samantalang yung ibang lingkod, sabi nga, hindi ko nga naisip yun. Ha? Wala naman nakakita. Pwede ka nang maglasing. Sabi ka, maglasing ka, tignan natin. Kung di ka matapos ang iyong buhay. Pero po, minamahal. Kaya mga tao, minamahal, sabi nga nila, lasing ko yun nung araw eh. Nung araw. Pero ngayon, sabi nga, nalalasing man itong Kristiyano sa presensya ng ating dakilang Diyos. Ha? Baka pag-amen ba tayo, minamahal? Ha? Sabi nga po, balo ko rin Kapampangan, masyado lang masayahin. Ako na araw, minamahal ko, gusto ko magsalita ng Kapampangan kasi grade 2, grade 3, grade 4 ako doon sa Santa Rita. Biyasa ko magkapampangan, nakakaintindi na ako, minamahal ko. Nakakaintindihan ko lang, nakapagsasalita ako siguro mga 30-40%. Pero ding aliwa, kaya kalinguan. Hindi ko nakalimutan yung iba, minamahal. Narinig ko, naintindihan ko. Kaya sabi nga po, Nano, pakamalan mo rin Kapampangan. Sabi ko, basta Kristiyanong totoo. Sabi ko, kapatid ko sa Malapangan, mahal ko yan. Bakit sabi nga, ang Kristiyano, hindi yan binabato. Hindi yan binabato. Inaakap nga yan kinakamayan. Nung araw, sabi ko, bakit kita babatuhin? Babagsakan kita ng hollow blocks para sigurado. Ganun mo na mahal. Kaya nga po, ating pakinggan yung pangangaral, minamahal, kung paano tayo pagbuti ng ating dakilang Diyos. At isang tsak na bagay, sabi nga, tandaan niyo, minamahal ko, ako hindi magkakabali sapagkat napakinggan ko sa propeta ng ating dakilang Diyos. Bumalik ang pinakamamahal na panahon, lahat tayo ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Tandaan po natin yun. At nagsisimula na nga. Nagsisimula na pagpapala ng ating dakilang Diyos. Kaya nga po, inaanyayahan ko ng bawat isa basahin natin yung minamno ko, yung huling versikulo. Nabasa natin, Hebreo 13:8. Praise God, amen. God bless you po, beloved Colonel. Kaya minamahal, beloved Colonel, kasi sabi niya nung isang araw, bakit pinababanggit yung pangalan niya? Sabi ko, kasi talagang matapat ako sa mga opisyal ko kasi nasa load ako dyan. Kung ano yung utos sa akin, yun ang gagawin ko.
Oo, yun. Kaya sabi nga nila, 5 taon pa na ako, sarento na ako. Bakit minamahal? Tagasunod, lalo ngayong Kristiyano ka, hindi ka lang sarento. Ambassador for Christ ka pa. Yes, sinuturo. Gawin ang kalooban ng ating dakilang Diyos at yun ay ipapamahagi mo. At pag nagawa ng mga tao, lahat ang kalooban ng ating dakilang Diyos, isang na bagay, there will be a little heaven down here. May maliit na langit sa mga Kristiyano. So tayo ito, minamahal ko, awitin natin yung You Are Great. You are great. Ang Diyos ay dakila. Inaanyayahan ko yung mga baguhan, minamahal na tayo lumapit dito sa harapan. Inyong tanggapin ang pinakamamahal na Panginoon bilang inyong tagapagligtas, hari ng iyong buhay. Huwag niyo pong, sabi nga po, huwag niyong ikakahiya na kayo baguhan. Sa pagkaganyan kami, minamahal ko, 34 years ago, hindi ko alam kung ano nangyayari sa aking buhay. Bigla na lang akong dalhin, minamahal ko, sa gawain ng dakilang Diyos. Bakit sila nagpapalakpakan? Gabing-gabi na. Bakit ang mga kapitbahay nahihibing? Bakit natululuha ko samantalang nung araw, nung ako'y ng servisyo, ako magpapaiyak sa'yo? Paiiyakin kita! Ngunit ngayon, sabi, nagtatasala ako ng kamay, bakit ako luluha? Sino nagbibigay ng kalungkutan? Wala namang kalungkutan. Ang kapalit ng luha, kagalakan sapagkat nakilala ko ang totoong Diyos. Kumain tayo na. Deserve the glory. Sa malang Panginoon lamang ang kadakilan. Habang tayo naglilingkod sa Kanya, habang itinatas natin ang Kanyang pangalan, o Diyos, sa'yo lamang ang kaluwalhatian. Ikaw lang ang dapat paglingkuran. Magnify your name. You are great. So great. There is no one like you. No one else. So great. Miracle so great. There's no one like you. Purihin ka, pinakamamala pa. Purihin ka, dakilang Diyos. deserve the glory. Sa'yo lang ang kalahatian. Maraming salamat sa iyong kabutihan sa pagkakas sa amin. Hindi kami karapat-dapat din tumawag lamang sa iyong pangalan. Ngunit narito kami, naghihintay na iyong magbabalik. Umaasa sa mga biyayang iyong pangako. O Diyos, napakabuti mo. Linig mo lang kita. Nunurating kita, pinakamamalang Panginoon. You're the miracle so great. There's no one like you. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin dakilang Diyos. Kaya sa mga baguhan na ito ngayon, mga minamahal, makinig po kayo ng mainam. Ang dakilang Diyos gumagawa sa himala. Hindi kayo nagpaunlak sa imbitasyon ng iyong kakilala, kaibigan, kamag-anak. Kaya hindi kayo na parito dahil meron kayong karamdaman. Tinawag kayo ng dakilang Diyos upang magpakita sa nahimala sa iyo. Tinawag ka ng ating dakilang Diyos sapagkat ikaw'y anak ng pinakamamahal na Panginoon.
Kaya nga huwag kang magtaka, minamahal. Ang sabi nga ngayong araw, Kalitang Aldo, hindi mo ako mapapayak. Ikaw ang paiyakin ko. Parurusahan kita. Ngunit kayo minamahal, pag nagtasa ko lang kamay, meron daw ako pasensya na walang Panginoon, luluha ako. Bakit, minamahal? Sapagkat ang Diyos ay mabuti. Mabuti ang Diyos. Makakita ka ng himala, makakaranas ka ng himala na hindi mo pa naranasan sa iyong buhay. Meron po 4 na reglamento kaligtasan. Una po yung pananampalataya. Ang pananampalataya po hindi reliyon kasi ang mga tao na sa reliyon nagsasabi, atin man kaming kai, atin man kaming pananampalataya. Hindi po minamahal ko. Meron silang reliyon. Ang meron lamang pananampalataya yung mga anak ng Diyos. For faith cometh by hearing and hearing the word of God. Pag napakinggan mo salita ng ating dakilang Diyos, magkakaroon ka ng pananampalataya. Kaya dadalo ka. Number 1, pananampalataya. Pangalawa ay pagsisi. Hindi tatanggap ang Diyos ng taong makasalanan sa langit. Ipapanalangin ka ng mahal sa buhay. Meron bang death insurance na pag ikapinalangin ng iyong na mahal sa buhay, pupunta ka sa langit? Hindi po. Dito pa lamang sa lupa. Dito ang tinggalan eh. Dito mo ipapakita sa mga Panginoon kung gaano ka ready for the rapture. Bakit ang pinakamamalapan, minamahal, ang dadali niya sa langit, yung hindi makasalanan. Kaya nga, magsisi ka na yung kasalanan at hingi mo sa ating dakilang Diyos na patnubayan ka na hindi mo nabalikan ang pagkakasala, isang tsak na bagay, hindi mo na mababalikan yon. Sapagkat tandaan po natin, kalilimutan mo yon. Ipakalilimot ng ating dakilang Diyos na noong araw, sugarol ka, lasenggo ka, babaero ka, alisin yun ng pinakamamala Panginoon. So pangalawa, minamahal. Ang pangatlo, yung bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Gawa 2:38. At suya kayong Biblia. Acts 2:38. Hindi po sa ngalan ng Ama, na Anak at Espiritu Santo. Marami na akong tinanong yan. Sa ngalan ng Ama, na Anak at Espiritu Santo, doon ka na binyagan. Opo. Anong pangalan ng Ama? Tabalo. Isip mo, ang tatay mo hindi mo alam pangalan. Tabalo. Yung anak, itong anak, at niyang lagyo. Ne? Yesu Kristo. O Espiritu Santo, tinilagyo. Ala. Espiritu Santo lang yun. Meron pong pangalan. Sa Jesus Miracle Seed, ang pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Jesu Kristo. Yung po totoo. Pag binasa mo ang Biblia, doon mo malalaman ng pangalan ng Ama, Jesu Kristo. Darating araw, magkaroon sa ng bagong pangalan. Malalaman mo ba yun pag hindi ka dumalo? Hindi mo na malalaman. Bakit? Itinago yung katotohanan sabi sa Colossus 1:22 itinago ang mga katotohanan sa mga tao. Hindi niya alam, hindi na alam yun. So, bautismo sa pangalan ng ating Panginoon Kristo, ang pang-apat, yung titira sa iyo, mananahan sa iyo, ang Santong Espiritu ng ating mga Panginoon. The Spirit of the Lord dwelleth in you. So, pang-apat yun, baptism of the Holy Spirit. Nais ba natin minamahal ko na mamuhay tayo lang? Hindi po. Ang totoong Kristiyano, ang gusto niya, may guidance sa naman ng Panginoon. Sabi nga, kahit na tutukan ka ng baril, di putok mo. Tingnan natin kung puputok yan. Kasi may kapatiran tayong gano'n, minamahal. Putok nyo. Hinold up yung kanyang motorsiklo, kinalbit na kalbit-kalbit. Alam niyo, minamahal ko yung tingga, naroon sa may kanyon lang ng baril, hindi pumutok, hindi lumabas. Nakita po natin minamahal. Kung gaano mag-ingat ang ating dakilis, nga po minamahal sa atin po. Kung gusto nyo, minamahal ko na makaranas ng himala na malapang na napatnuban natin dakilang Diyos, isang tsak na bagay. Tanggapin natin ang pinakamamaraparoon sa mga sandaling test po natin ating makamay. Subuko tayo sa ating malapang. Ulitin ang panalangin na aking sasambitin. Opo, dakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan, sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinakamamahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari na aking buhay. Pinakamamahal na Panginoon, ako po ay isang taong makasalanan, lumalapit sa iyong banal na harapan at nagsisisi sa bawat kasalanan aking nagawa, magmula ng bata akong magkaisip hanggang sa masandali ito. Pinakamamahal na Panginoon, patawarin mo po ako, iligtas mo po ako, maging ang aking mga mahal sa buhay. Ito'y samot panalangin ko sa makapangyarihang pangalan ng aking Panginoong Hesus na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. So, ibaba niyo po yung kamay, minamahal ko. Tapi mananalangin para sa inyo. Sa ating po, minamahal kapatiran, it is your spiritual obligation to pray for those who are in front. Manalangin po tayo para sa kanilang, sa mga nasa harapan.
Sapagkat kung paano tayo ipinalangin natin magulo sa ating panahon, ipadalangin din natin, gamitin natin yung kapangyarihan nasa atin. Manalangin tayo. O po dakila namin Ama, Diyos sa makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamal pang Jesus, sa pangunod panalangin po ng aming minamahal, pinagalang Pastor Evangelista Willis Almeida, narito mga tumanggap sa iyo, nagsisi ng mga kasalanan, ang aming dalangin na Diyos na makasama po namin sila sa paglingkod sa iyo. Baptize them in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus na Panginoon, aming hiling, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Pwede natin dakilang Diyos. Maglingkod po kayo sa ating malapang nang bumalik po kayo. Sa totoong Kristiyano, wala pong pagkalugi, kundi pawang-biyaya ng ating dakilang Diyos. Pwede kayong bumalik sa inyong upuan at mag-decide kayo, minamahal ko. Hindi po aliwang relihiyon, kundi tunay na panampalataya sa ating dakilang Diyos. So sa ating pong mga kapatiran, tayo po na narito, minamahal. Manalangin po tayo na may pananampalataya. Na ating mga loved ones, maligtas sila. Ating mga negosyo kaya, palaguin naman ang Panginoon. Pag-ingatan tayo ng ating dakilang Diyos sa tuwid-tuwina. Sapagkat tandaan po natin, minamahal ko, ang ating dakilang Diyos, laging bukas ang kanyang pandinig sa kanyang mga anak. Kaya sabi nga, minamahal, pag ang isang tao na umaangking Kristiyano na wala sa gawain, hindi yung kasalanan ng mga mangaral, hindi kasalanan ng pastor ng Diyos, hindi kasalanan ng Diyos, kundi kasalanan ng tao sapagkat binanggit sa iyo ang totoo, hindi ka naniwala, hindi ko gumawa, isang tiyak na bagay, kakalusin ka, pagpuno na ang salop. Tandaan po natin, kaya nga po tayo manalangin, ipag-pray natin na lahat, kung tayo po'y ligtas na, ipag-pray natin ang mga kababayan natin na makalapit sila sa ating dakilang Diyos. Bigyan tayo ng ating dakilang Diyos ng isang mabuting gobyerno na maglalaan sa ating minamahal ko na libre tayo mangaral ng salita ng ating dakilang Diyos. Manalangin po tayo mga minamahal. Opo, dakila namin Ama, Diyos sa makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakawala pang Jesus, pinakawala pa sa mga sandaling ito. Sa pangunot panalangin po ng aming minamahal, ginagaling Pastor Evangelista Willis Almeida. Narito kami sa iba na harapan, nagpapakumbawa, nagsusumamo sa iyo, humihingi ng tawad, pinakamamala po ng forgive our sins, O God. Dalangin po namin, O Diyos, hallelujah. Ang kalakas at kalusugan, patuloy ng pag-ingat, pagpapala, mahabang buhay sa aking minamahal, ginagaling Pastor Evangelista Willis Almeida, iba ng propeta. The beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren, sa lahat po ng mangaral, lahat po ng magagawa, lahat po ng milakapatiran sa buong daigdig, dito po sa dako ng Pampanga, wala po ng bigyan mo sila ng lubos sa pagkakataon makapaglingkod sa iyo. Pagalingin mo ka ng karamdaman, batid po namin, O Diyos. Hindi po maigsi yung kamay na hindi mo ipagkalob ang pangailangan ng bawat isa at hindi po malayang yung pandinig, hindi mo mapakinggan na hining ni manak. At sa iyong makapangyarihan pangalan namin sinasaway, lahat ng demonyo ng karamdaman, demons of sicknesses and disease, demons of unbelieving doubts, demonyo na gawa ng kaaway, cast out, cast out, cast out. Mga demonyo ng hindrances, cast out. Be healed and the problem be solved. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos. Purihin ang pinakamamala Panginoon. So minamahal ko, tanggapin natin ang biyaya ng ating dakilang Diyos sa kanyang mga anak. Sabi nga po, pag ikay umasa ng kagalingan ng karamdaman, isang tiyak na bagay, pagkagalingan ka ng mala Panginoon. Kung ikay may panampalataya ka po, kung nais mo ng negosyo na mas mainam kaysa sa negosyo mo ngayon, pag-pray ka sa mala Panginoon. Huwag mong hayaan sa mga tatawanan ka ng kaaway. Alam mo naman, pag hindi ka nagpe-pray, tatawanan ka ng kaaway. Kaya pa nagpe-pray ka palagi, isang tiyak na bagay, ang kaaway lalayo sa'yo. Kaya manalangin tayo minamahal. Pagpasalamat tayo sa dakilang Diyos sa gumaling ang karamdaman at pagbabago ng buhay. Gawin natin, hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Palagpakan natin ating dakilang Diyos. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Maraming salamat sa ating mga makabalik po tayo sa ating upuan.